Di mo iisipin na magkasama sila sa isang kwarto. Natutulog sa iisang kama. Kumakain sa iisang bowl. Di naman sila mag-asawa. Di rin magkarelasyon. Kulang sila ng isang pagkatao. At ang pagkataong ito ay ang pangarap ng lalaki. Dahil walang gamot ang kanser. Di magtatagal mamatay din siya. Mahal niya ang babae. Pero kahit kailan di niya ito ginalaw. Di rin siya umamin. Sariling paraan na lang para palihim na ibigin ang babae. Hanggang ngayon, nakahiga sa sofa at umiiyak ang babae. Minura raw siya ng boss dahil di maganda ang lyrics. Kinumfort siya ng lalaki, pero nagtanong siya, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Magpakasal ka sa mabuting lalaki. Di ba pwede sa iyo? Di ako mabuting lalaki. Anong lalaki ang mabuti? Malusog, mabait, may magandang pinanggalingan. Sinunod naman ng babae. Nakahanap siya ng nobyo na dentista. Nagtago ang lalaki sa banyo nang malaman ito. Naligo para malunod ang lungkot. Sobrang malungkot ang puso niya. Para sa kaligayahan ng babae. Siniyasat niya ang dentista. Di lang ito malusog at maganda ang pamilya. Sabi pa ng mga tao ay mabait siya. Mabuting lalaki nga. Pero ang di niya nagustuhan ay may fiancé na ito. Arranged marriage sila. Di naman gaano kaganda ang babae. Hinanap ng lalaki ang babae. Umaasa na umatras sa engagement. Di inakala na walang paki ang babae dito. Pinagsasampal siya. Walang silbi ang mga banta. Kaya nagsulat na lang siya ng liham. Nakiusap at humingi ng tawad. Iniibig kasi ng babaeng mahal niya ang fiancé niya. May nilakip pa siyang dokumento. Patunay na malapit na siyang mawala. Sana hiwalayan niya ang dentista para sa babae. Kakaiba naman ang pakiramdam ng babae. Mamamatay na nga ibibigay pa ang lahat sa babaeng mahal. Pumayag siya, pero bilang photographer, sinabihan niya ang lalaki na magmodelo muna ito. Curious siya sa kalalabasan ng larawan ng lalaki na malapit nang mawala ngunit umiibig pa. Naghanda siya nung gabing iyon. Pinaupo niya ang babae sa tabi ng dentista. Nang makita silang dalawa, nagdahilan siya na kailangan mag-overtime. Binigyan niya ng pagkakataon ang babae at ang dentista. Binigay niya sa iba ang babaeng mahal. Di ito magandang pakiramdam. Sumakit ang ulo niya. Natambos siya sa daan. Agad siyang tumayo at tumingin sa kainan. Natatakot siyang baka malaman ng babae ang sakit niya. Pag-uwi niya nagluto siya ng noodles. Parang tinutusok ang puso niya. Pero biglang umuwi ang babae. Hinailan niya ang bowl. Binigay naman ng lalaki ang chopsticks. Kahit di sila mag-asawa pero mukhang mag-asawa. Di niya lang talaga mabago ang kapalaran niya. Sa kamera ng babae, punong-puno ng lungkot ang mata ng lalaki. Naawa siya rito. Ano nga ba talaga ang pag-ibig? Dapat ba? Pero mas nakakalito ang sinagot ng lalaki. Parang toothbrush. Toothbrush. Yan ay personal na bagay ng tao. Pinapakita mo ba sa iba pag nagsisipilyo ka? Baka nga naantig siya dito. Nakipagkita ang babae sa dentista para makipaghiwalay. Di naman nagalit ang dentista. Nakonsensya nga siya, dahil nang makasama niya ang babae. Di niya namalayan na hulog na ang loob niya. Tinanong niya ito tungkol sa nobyo niya. Para siyang papa, para ring mama, para ring nobyo. Di naman ito pinansin ng dentista. Ngunit hinalikan niya ang babae. Nang malaman ito ng lalaki, nabasag niya ang baso. Kahit na nakapaghanda na siya, di niya pa rin matanggap na may mahal ng iba ang babaeng mahal niya. Nagtago siya sa kwarto. Kung wala lang sanang sakit, isisigaw niya na mahal niya ang babae. Makalipas ang mga araw, pinuntahan ng dentista ang babae. Nakabantay lang ang lalaki sa tabi. Nasasaktan siya. Tinanong ng babae ang lalaki. Ano ang kasal? Parang lagayan ng toothbrush. Isa lang ang lagayan pero marami ang toothbrush. Nagtataka naman ang babae kung ano ugnayan neto sa kasal. Kapag magkasama silang dalawa, para silang toothbrush na magkasama sa lagayan. Hindi pa ba tayo kasal? Pagkasabi, giniit ng lalaki na kailangan muna magdaos ng kasal. Nang marining ito, nagdahilan ang babae at umalis. Pinuntahan niya ang dentista. Magpakasal na tayo. Di nagtagal may nadala ng marriage license ang dentista. Umaasa siyang sasamahan ng lalaki ang babae maghanap ng dress. Dahil ito ang hiling ng babae. Nang magsuot ng wedding dress ang babaeng minamahal. Ngunit sa iba siya yayakap. Pinigilan niya ang kanyang luha. Sinabihan siya ng babae na magpalit ng suit. Nang tumayo silang dalawa, nagpakuha sila ng larawan. Nang hinubad niya na yung suit, hindi na niya mapigilan umiyak. Umaasa siya na sana siya na lang ang groom. Sana mas mahaba pa ang kanyang oras. Para makasama niya ang babaeng minamahal. Huminto ang mundo ng sandaling iyon. Di niya napigilan ang kalungkutan. Pinuntahan niya ang babae. Umaasa na pagkatapos niyang mawala. Gusto niyang magpadala ng bulaklak sa babae bawat taon. Magdadahilan siya na pupunta ng abroad, para hindi magduda ang babae. Habang nakatingin sa lalaki, iniisip pa neto ang babae kahit mamamatay na.
Di niyang pigilan na halikan. Pag-uwi ng lalaki, kumatok siya sa pinto. Nagtago siya sa loob na para bang may nawala. Bigla siyang nakatanggap ng text. Tinanong kung kumain na ba siya. Kagaya ng dati naghanda ng pagkain ang babae para sa kanya. Gusto sanang sabihin ng lalaki ang mga salitang, mahal kita. Pero di niya nagawa. At ganito malungkot ang kanilang gabi. Kinabukasan, bilang kuya dinala niya ang babae sa kabila. Binigay niya ang kamay ng babae sa dentista. Nang tumalikod siya, di na niya ulit napigilan ang kalungkutan. Tumulo ang mga luha, ang lungkot naman ng kwentong ito. Pero di pa ito nagtatapos. Meron pang mas malungkot na kwento. 3 taon pagkatapos mamatay ang lalaki, sinunod ng babae ang pangako. Bawat taon ay magpapadala ng bulaklak sa babae. Pero bawat taon binabalik ang bulaklak. Dahil di mahanap ang babae. Yun pala 3 taon na ring namatay ang babae. Sa pagbalik ng oras, ang kwento na di napansin. Malalaman na ang katotohanan. Isang madaling araw sumakit ang ulo ng babae. Naghanap siya ng gamot mula sa damit ng lalaki. Pero di niya inakala na mas nahilo pa siya nang ininom niya ito. Tinanong niya ang doktor sa kanalaman. Ang gamot na ito ay para may matinding kanser. Nanlumo ang babae nang malaman ang totoo. At nung umiiyak siya sa sofa, di dahil pinagalitan ng boss, kundi dahil nalaman niya ang sekreto. At nang sinabihan siya ng lalaki ng hiling neto, yun ay makita siyang magpakasal sa mabuting lalaki. Sinadya niyang mapalapit sa dentista. At nung gabing iyon, nakita ng babae na tamba ang lalaki. Sinusundan niya ang lalaki. Nangako siya sa sarili, kapag tumalikod ang lalaki, yayakapin niya ito, sasabihin sa kanya na payag siyang magpakasal sa kanya. Pero di lumingon ang lalaki. Nang kumain sila sa iisang bowl, gusto sanang sabihin ng babae, sabihin mo sa akin na tanga ako, magpapakasal pa rin ako sa'yo, para makabawi sa lahat na ginawa mo sa akin. Pero di niya pa rin nasabi. Nung sumubok sila ng damit, di napigil ang maiyak ng babae nang makita ang kanilang larawan. Iyon ay ang kasal na gusto niya. At nung araw ng kasal niya, gusto rin sana ng babae sa lalaki na mahal niya ito. Pero di niya pa rin nasabi. Buong gabi siyang umiyak. Ang taong niyang pakasalan ay di ang iba. Nang naglalakad sila sa altar ng lalaki, para sa babae, iyon ang kanilang kasal. Punong-puno ng tuwa ang mukha. Pero maikli lang ang lakad. Nang binigay siya ng lalaki sa dentista, hinawakan niya ang lalaki at ayaw niyang bumitaw. Nang tumalikod ang lalaki, napaiyak na rin ang babae. At nang namatay ang lalaki, namatay din siya. Para naman sa dentista, malungkot din ang kanyang kwento. Unang beses niyang makita ang babae at lalaki. Para silang may LQ. At nung araw na sumubok sila ng damit, nakita niya sa bintana ang lahat. Alam niyang nagmamahalan sila, pero pinakasalan niya pa rin ang babae. Ito ang kanyang pagmamahal sa babae. Kahit na alam niyang sa simula pa lang may iba ng plano ang babae. Pero di naman siya nagsisisi. Habang nagsusulat ng lyrics ang babae, ang kanyang pag-ibig sa lalaki, nakasulat sa kanta. May nakitang kamera ang dentista. Nandoon ang lahat na gustong sabihin ng babae. Naalala mo pa ba? Sinabi ko noon. Kahit nawala ako sa tabi mo nakikita pa rin kita. Kahit saan mong gustong pumunta, mahahanap pa rin kita. Huwag kang magalit pag makita mo ako. Huwag mo na akong tanungin kung bakit. Huwag ka lang magalit. Ang hirap naman matagpuan ka. Iiyak ako pag magagalit ka. Kapag nasa kabilang buhay na tayo, di na tayo iiyak. Hintayin mo ako. Parating na ako.